Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 10 ng Nobyembre 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 ikinasa ng DOTR ngayon at bukas dahil sa bagyong Uwan. 15% sa imported o nataripa sa imported na bigas pinalawig hanggang December 31. 30% wage hike na mga empleyadong magtatrabaho tuwing may kalamidad isinusulong sa Senado. Arrest warrant laban kay Senator Bato. Tinawag ni Attorney Kaufman. O sino naman to? Sino yan? Sino yan? Na chismis. Aha. At imahinasyon lang ni Ombudsman Boying Remulla. 6 na lugar sa Cebu na nanatiling isolated dahil sa landslide sa kasagsagan ng bagyong Tino. Pagdala ng tulong, pahirapan. Super Typhoon Uwan humina sa typhoon category. 2 patay, higit 1 milyong katao inilikas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Bago sa ilan pang detalye ng mga balita, buha muna tayo ng update. Nasa na ba si Uwan? Napakalakas nitong bagyo ito. Grabe. Super typhoon. May mga lugar nitong mga nakarang araw na under signal number 5 kahapon. Pero ang latest yata ngayon, ibinaba na. Kung Machero, medyo humihina ang bagyo. Buha tayo ng update mula kay Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang morning! Yes, good morning sir sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ang pinakamataas na signal natin ay 4 na lamang compare kahapon na nasa 5. So signal number 4 sa western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Caringa, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abara, western portion ng Ifugao, at sa Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, maging dito po sa northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales. Sa signal number 3 naman sa southwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, rest of Talinga, rest of Ifugao, rest of Aba, rest of Mountain Province, Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of Nueva Vizcaya, rest of Nueva Ecija, the northern and central portions ng Aurora, western portion ng Bulacan, Pampanga, rest of Tarlac, rest of Zambales, northern portion ng Bataan. Habang signal number 2 naman, dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, maging sa Panay Island at sa silang bahagi po ng Kabisayaan. So sa mga kababayan natin, patuloy pa rin natin pinag-iingat. Hindi pa rin po pwedeng maging kampante dahil patuloy pa rin yung pananalasa ng bagyo. Currently, nakaka-apekto pa rin siya sa malaking bahagi ng ating bansa. Pakiulit, Miss Lori, dito sa Metro Manila, ano ang sitwasyon natin ngayon? Sorry po. Signal number 2 po. Signal number 2. Okay. Yes. At ang bagyo ngayon, exact location niya ngayon ay nasaan na ba siya? Nasa coastal waters po siya ng Bacnotan, La Union. Bacnotan, La Union. Sila pala ngayon matubig din sa area. La Union. Humina dahil sa ito ay dumaan na sa mga bundok, no?
In a way, pero significant pa rin yung lakas ito. Malakas pa rin ito, sir. Malakas Yes. pa rin. Typhoon pa rin po. Kaya nga may mga nasa signal number 4 pa rin, ano. So pagkatapos diyan sa Bacnotan, La Union, saan ang direction nitong si Iwan? Apo, after po nito ay magpapa-West Philippine Sea siya. Tapos saglit siyang lalabas ng PAR. Kaso dahil magla-landfall ito sa Taiwan, since ang Taiwan is parte ng ating PAR, part pa rin siya ng ating area of responsibility. Meaning to say, babalik po ito sa ating PAR. Pero hindi nag-aano yung epekto sa atin compare po ngayon. Bali, lalabas siya ngayon ng West Philippine Sea. Mga anong oras ito? Actually, nasa karagatan na po siya ng West Philippines. Ay, okay. Nasa karagatan na siya. Okay, tapos medyo liliko ng konti, pakanan, pataas. Opo, after exiting PAR, sandali Oo. lang yun, mga ilang oras na or one day na pag-exit, and then babalik po. Okay, pero inaasahan ba na medyo improving weather na tayo mamayang hapon, gabi? Mamayang hapon gabi, yes po, kahit papano. Pero ngayong umaga, expect natin may mga gusty winds pa rin at pag-ulan. Ayun, okay. Miss Lori, maraming salamat sa update, ha? Yun. Mabilis si Don Celso. Kala nyo, Don Celso. Hindi pala Celso. Carlos, Don Carlos. Ano? Yan po, Miss Lori de la Cruz, maraming salamat. Kumbaga, yung sinasabi niya, bagamat wala ng signal number 5, malakas pa rin. Malakas pa rin. Tama pa rin yung siya. bagyo. Kaya wag pakakampante. Baka kasi iba nako, tara na, wala na. Mag-mall na tayo, malling na tayo. Hindi. At signal number 4, pambira, napakalakas pa rin. Signal number 4. Tsaka dito lang sa Metro Manila, may mga pabugso-bugsong malalakas na hangin. Kaya nga, walang pasok. Lalo kahapon ng hapon, lakas ng hataw ng hangin. Talaga, Kaya walang pasok sa eskwela, pati ang gobyerno. Marami-rami yan. Halos malaking bahagi ng Luzon yan. Yung dineklara ng Malacanang, Combatero. Region Mula Region 1 hanggang Region 6 yata yan. mula Toktok, mula Northern Luzon hanggang Region 8. Hanggang Region 8. Hanggang Region 8. Ang suspension ng classes at pasok sa gobyerno. Sa private sector, kanya-kanya na. Kanya-kanya. Sa Katunyings, Visayas ba, kumbachero? May pasok sa operation, may Commander. pasok. Pero ang sinabi natin sa ating mga kawani, kapag ka mahihirapan kayong pumasok, huwag kayong pumasok. Wag na ipilit. Wag na pumilit. Pero kung kaya naman yung pumasok, tingin nyo, safe naman. Kasi no work, no pay. Totoo yan. Kaya nyo naman. At malapit lang kayo sa tindahan, pumasok kayo. Okay lang yun. Okay. Basta wala sapilitan. Yan, Sana ganun din ang policy sa ibang pribadong kumpanya. Alas 6:11 ang ating oras. Nagpatupad ang Department of Transportation ng 2 araw na libreng sakay sa mga linya ng MRT 3 at LRT 1 and 2 bunsod ng Bagyong Uwan. Epektibo ang libreng sakay sa buong maghapon ngayong Lunes hanggang bukas. Baka naman maglaro na kayo diyan, ha. Wag yung mga importante lang na kailangang puntahan, ha. Bukod dito, may alok ding free bus ride ang Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at ang tanggapan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Nabatid na ang libreng sakay sa mga bus ay dadaan sa mga rutang Quiapo, Fairview, Quiapo, Angono, Loton, Alabang, Ross Boulevard, Sucat at Taft, Cubao. Samantala, pansamantala ring inalis ng PPA ang terminal fees para sa mga roro na mag-ahatid ng mga rescue equipment at relief goods sa mga apektadong lugar. Bukod dito, libre na rin ang cargo fees sa local airlines para sa mga mag-ahatid ng tulong. Yan. Sa mga nasalanta ng bagyo, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Mananatili ang 15% na taripa sa mga imported na bigas hanggang sa katapusan ng taon. Sa executive order na ipinalabas ng Pangulong Bongbong Marcos, pananatilihin ang most favored nation tariff rate na 15% sa lahat ng rice imports in quota man o out quota hanggang December 31. Mula naman Enero 1 hanggang ang taripa ay otomatikong gagalaw batay sa pagbabago sa international rice prices. Batay sa naturang EO, ang tariff rate
ay magtataas ng 5 percentage points sa bawat 5% pagbaba sa global rice prices, habang bababa naman ng 5 percentage points sa bawat 5% increase sa pandaigdigang presyo. So kung yun, depende sa presyo sa world market, kumbatyero. Dapat talaga naman gano'n. Saklaw din ng naturang kautusan ang pagtatag ng international o interagency group on rice tariff adjustment na mga ngasiwa sa implementasyon ng rice tariff. Alas 6:13 ang ating oras, itinutulak ngayon sa Senado ang panukalang dagdagan ng 30% ang sweldo ng mga nasa private sector employees na obligadong magtrabaho sa kasagsagan ng kalamidad gaya ng bagyo. Ayun. Yan na. It's about time. Tama ito, kumbachero. Oo naman. Di ba? Susugod sa bagyo yan eh. Yung iba lumusong sa baha para lang makapasok sa trabaho. Tapos yung iba ay ayaw kaagad pumasok dahil may bagyo nga. May bagyo nga. Bagamat yung iba ayaw talaga. Kahit pwede pa naman. Parang overtime yan. Parang overtime. Hindi, parang holiday pala. Parang holiday na parang special holiday. O dagdag na rin sa parang bukod pa sa hazard pay. Di ba dapat ganon? May hazard pay. Sa kumbatyero, halimbawa, restaurant, din siya, public service din siya. Halimbawa, yung may mga kababayan tayo na kailangang magpunta sa restaurant, doon na lang o-order ng pagkain. Yun ang kailangan may tao ron. Kailangan may tao. Sino magluluto doon? Sino magse-serve doon? Kaya si chef dapat may dagdag yun. Talaga. Kaya nga sabi ni chef wow, chef. Si Chef Heidi. Chef Heidi. Siya din pala. Ito po ay sa bisa ng Senate Bill 520. Bill pa lang pala. Hira naman. Kala ko mamaya na yan eh. Hindi pa ito. Proposed Calamity Work Compensation Act na inihain ni Senator Loren Legarda. Pwede naman itong kumbatyero i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa kay Senator Loren, bukod sa mga bagyo ay naaharap din ang bansa sa mga banta ng iba pang natural calamities gaya ng lindol. Gate ng Senadora, sa ikatlong pagkakataon noong 2024 ay nangunang Pilipinas sa World Risk Index, isang survey na sumusukat sa exposure, vulnerability at coping capacities ng mga bansa sa mga kalamidad. Alas 6:16 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agning kayon, gising na. Nilinaw ng defense lawyer ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Ayun, siya pala yun. Siya pala yung defense lawyer. Yung ubuhin, Nicholas Kaufman, na walang inilalabas na arrest warrant. Ulitin natin, sabi ng defense lawyer ni Pangulong Duterte, walang inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginawa ni Kaufman ng pahayag kasunod ng revelasyon. Kasunod ng revelasyon ni Ombudsman Boying Remulla sa programang executive session sa DZRH na nag-issue na ng arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa kaugnay ng war on drugs. Mariin itong pinabulaanan ni Kaufman at iginiit na ito'y bahagi lang ng chismis at imahinasyon ni Remulla. Sa walay na paglilinaw, sinabi naman ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah na wala pang opisyal na update tingil sa mga bagong arrest warrant kaugnay ng war on drugs noon ni Duterte na ngayon naharap sa kasong crimes against humanity. 6:17, alas 6:17 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, matalama mo diha. Kumusta na ba kayo? Kumusta ba ang mga taga Cebu? At di ba pang mga lugar na sinalanta ng bagyong Tino naman, kumpachero? Tino. Uwan ngayon si Tino naman dyan sa Visayas. Nagrabe din ang pinsala. Makabangon ng ating mga kababayan dyan. Kaya marami din ang natakot Nakita yung mga video. Nakita natin yung mga video ng pananalasa ng bagyong Tino dyan sa Visayas.
Kaya palagay ko yung mga dapat na ilikas talagang nakipagkaisa kasi kaisa yung, na yung dati kong batsero, may pulis na nga kasama para sa force evacuation, hindi pa pinapansin ng ating mga kababayan. Kaya nga force na talagang sapilitan na. Pero yung iba nagmamatigas pa. Kaya may mga namatay, may mga mahigit 100 ang namatay dun sa Tino, kung batsero. Kaya nga dahil yung iba ayaw lumikas. Ito dahil siguro dahil nga sariwa pa yung alaala ng pananalasa ni Tino sa Visayas at nakikita natin yung mga video, kawawa yung mga kababayan nating. Nakita mo ba kung batsero yung isang babae na nandun sa poste nung gate siguro ng bahay nila. Nakaupo siyang gano'n, naghihintay siya ng rescue. Mataas na yung tubig Yun yung isa. Tapos yung nasa bubong na sini-CPR nung lalaki, yung asawa raw niya yun, na misis niya, wala nasa bubong na. Hindi na rin yata nakasurvive yung batsero. Meron pang may napanood pa ako yung parang isang pamilya sila, may kilik-kilik pang maliit yung isa na nasa parang gilid ng bahay, na halos hanggang dibdib na nila ang tubig, umaagos, tapos merong nasa bubong na sila pinapakat sa bubong, hindi, babagsak naman daw yung bubong. Hindi, marami kaya talaga. Pero merong isang post kong batsero, ako doon ko nakita kung gaano kalaking bagay na yung padre de pamilya may presence of mind. Nakita ko, ewan ko kung napanood nyo po yung video na yung padre de pamilya, nakahubad pa nga siya. Binabakbak niya yung kisame niya para doon sila dadaan. Para makadaan sila doon, makaakyat sila sa bubong. Sa parang attic nga Tapos nung nandun na sila sa area na yun, tinutulak niya ng mano-mano, kamay lang, batsero, yung bubong. Yung bubong, yung pinakayero. Para makaakyat sa taas. Para makaakyat yung may mga batang maliliit pa dahil nakita mo umaakyat yung tubig. Grabe. Kung walang naisip ko nga kung batsero, kung walang presence of mind yung padre de pamilya na yun, aanurin na lang sila doon. Hindi ko lang alam kung nakaligtas silang lahat kung batsero. Grabe. Sobra po yung mga ganong klase ng eksena. Una, yung nabanggit mo, yung mga kababayan nating dadaanan ng bagyo, magpe-prepare ka talagang mabuti. Di baling OA yung preparation. Dahil sariwang-sariwa pa at nakita mo kung paano at yun ngang ibinabalitang mas malakas itong bagyong paparating na yan. Samantala, nananatiling isolated ang ilang barangay sa lalawigan nga ng Cebu halos isang linggo matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Ayon kay Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug, malaking hamon sa ngayon ang paghahatid ng tulong sa 6 na barangay sa lugar dahil sa malalaking bato na nakaharang sa mga daan. Kasunod dito na nangyaring landslide sa Trans Central Highway sa gitna ng hagupit ng bagyong Tino, dahilan para hindi madaanan ng mga kalsada patungo sa naturang mga barangay. Giit ng alkalde, posibleng abutin ng 2 hanggang 3 linggo bago tuluyang maklear ang mga ito. Mahigit 1 milyong katao ang maagang inilikas. Ulitin natin mahigit 1 milyon ang maagang inilikas dahil sa Super Typhoon Uwan na kasalukuyang nananalasa pa rin sa Pilipinas. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, umabot sa higit 1.1 milyon ang isinailalim sa preemptive evacuation sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Ito'y binabanggit mo kung batsero mula Region 1 hanggang Region 8. Pati Cordillera. Pinakamarami ang lumikas sa Kabikulan na nasa halos 700,000, sunod sa Eastern Visayas at sa Region 4A. 2 nang naiulat na nasawi dahil sa pagkalunod sa lalawigan ng Catanduanes sa kasagsagan ng Typhoon Uwan. Alas 6:22 ang ating oras, and speaking of evacuees, dyan daw ho sa Kawit, Cavite, meron ding mga inilikas. RH6, Sherwin Alfaro. Go! Kami, Sherwin. Anthony, Jerry, dito nga sa Kawit, Cavite, kahit na hindi gano'ng kalakas yung ulan,
Nag-echo lang. Yan, kahit hindi ganun kalakas ang ulan na kagabi hanggang magdamag, napilitan yung marami sa ating mga kababayan dito sa barangay Wakas 1, Wakas 2, barangay Kaingin at barangay Poblasyon dito sa Kawit na magsilikas. At karamihan nga sa mga evacuees ngayon na nandito sa Kaingin, Poblasyon Elementary School, kung saan tinataya na sa 40 pamilya yung mga inilikas dito dahil nga doon sa tindi ng baha na kanilang dinanas doon sa pag-apaw ng Late River dito nga yan sa Kawit, Cavite. At yung mga residente ito, yung mga nakatira doon sa gilid ng ilog ng Late dito nga sa Kawit. At kagabi, kahapon pa lamang, parang nga silang pinalikas ng lokal na pamahalaan ng Kawit para nga dito na pansamantalang tumuloy sa Kaingin Poblasyon Elementary School at dito na pansamantalang tumuloy dahil nga sa pangamba nila na malakas yung magiging hangin dala ng bagyong si Uwan at din yung kasabay na 4.9 meter na taas ng high tide. High tide, sumabay pa. Itong yung nakikita nyo ngayon na baha dito sa evacuation center. Baha din, sa loob ng eskwelahan yan. Sa loob na ito ng eskwelahan, yung Kaingin Poblasyon na elementary may school. Tubig din, dito nga bahang-baha pa rin. Doon sa labas ito, sa may tapat ng Our Lady of Magdalena Church, itong simbahan ng Magdalena, ito nga sa Kawit na siya pamoso na may tawiran o underground passage patungo doon sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. So yung komunidad dito na yung mga residente nandito at kagabi pa wala silang natatanggap na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Kawit. Kahit man lang tubig inumin. Ang problema yung dito yung mga evacuees. Oo, dahil para saan sila pinalikas, pagdating nga dito sa evacuation center, wala na, basta iniwan na lang sila dito na yun ang problema. Ganun. Magandang umaga po, live tayo sa 2x2. Ano pong sitwasyon nyo ngayon dito sa evacuation center? Okay lang naman po kami rito. Ang kagabi kahit tubig, wala man lang sa amin yung barangay. Pinapunta lang natin. Ayan. Ano daw po? Yung tubig. May dumating na tubig? May dumating naman pong tubig, tag-iisa kada room. Sige, isang bote? Isang galon. Isang galon. So ngayon meron pa, may supply pa ng tubig. Meron pa naman po. Pero ang wala pa pagkain. Wala po. Walang pagkain na binibigay. SWD kagabi para daw po yun sa pagkain sa ngayon. Pero kagabi wala po talaga. So paano pa nangyari sa mga bata? Gutom? Hindi po, may kanya-kanya. So, kanya-kanya diskarte muna ng pagkain. Pero ngayong umaga maraming bata nang nangungulitan ng mga magulang na sana mabigyan sila ng biskwit para makapag-almusal. Ba't sila kinailangang ilikas, Sherwin? Gaano pa kalalim ang inaabot sa lugar nila? Sa gaano kalalim ang baha sa lugar nyo? Hindi ko po may papa ko dati. Yung history. Hanggang saan ang tubig doon? Hanggang Bewang? Sita? Sa mga nakaraan? Sa mga nakaraan pagbaha? Ang problema nila doon sa komunidad nila, yung high tide na madalas kapag nag-high tide, ganun nga ang taas ng tubig na pero yung daanan patungo doon sa ilog ng Late kasi doon sa babagtasin mong daan, yun yung medyo mataas ang tubig. Pagdating mo naman doon sa may mga residential area, mga kabahayan na, gano'n nga na hanggang hita yung dadaanan mong tubig, pero pag akyat mo doon sa may tabing ilog na, hindi na gano'ng kataas yung tubig. So ngayon nag-aabang lamang itong mga residente na may dumating na ayuda. Although nakipag-ugnay na rin tayo sa MDRRMO ng Cavite para nga mabigyan tugon yung para mapadalan sila dyan bago man lang magsiuwian. Dahil kumusta ba lagay ng panahon ngayon dyan? Medyo madilim pa at malakas pa rin yung hangin at yung sinasabi nga nila kakate o bababa yung tubig ngayong umaga, mukhang hindi pa mangyayari dahil sabi nila dapat gantong oras kumati na. Pero mula daw hating gabi kanina, medyo konti lang yung ibinaba ng tubig. Pero dapat ngayong umaga bumaba na yung tubig dahil nga patapos na yung high tide.
Pero yung tubig... Pero wala nang ulan, ano? Baba na tuluyan. Wala nang ulan? Wala nang masyadong ulan dito sa Cavite mula kaninang umaga. At sinubukan nga natin silipin din yung tabing dagat nitong Cavite City dahil nga dun sa mga daluyong na maaaring dalhin ng malakas na buga ng hangin. Pero hindi na kasing lakas kaninang madaling araw na bandang alas 3, alas 4 na ang buga ng hangin nasa 100 kph. Pero ngayon, pabugso-bugso na lamang yung malalakas na hangin nararanasan dito sa bahagi ng Kawit, Cavite. Live mula pa rin sa Kawit, Cavite, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Na-imagine ko naman ngayon, kumbachero, may mga susunod na report tayo, yung mga sakit sa evacuation centers. Ayan, ako, yan mga susunod. Mga susunod na araw yan. Kapag nagtagal. Pagka nagtagal. Sa mga evacuation centers. Pero itong kainaman, itong si Bagyong Uwan, mabilis. Mabilis ang kilos niya. Mabilis ang kilos. Lalabas na, nasa West Philippines na ngayon. Kaya inaasahan na medyo mag-i-improve ng panahon sa maraming lugar ng ating bansa. Ang problema lang, yung mga lugar na talagang sinalanta ng gusto, lalo na dyan sa Aurora. Mamaya, kukuha tayo ng update dyan. Sa mismong Aurora. Nung naglandfall ito, kumbachero, sa Dinalungan ba? Dinalungan, oo. Dinalungan na Aurora. Parang sila sumalo, kumbachero. Talaga, oo. Nung tumama sa kabundukan, effectively humina talaga yung bagyo, pero hindi magic na humina. Talagang yung Sierra Madre, kumbachero, yun talaga sobrang laking tulong. Parang pinaka-guardia ng buong shield. Parang shield siya ng bansa, no? Yung mula mula dito sa Bondok Peninsula, sa ilalim hanggang doon sa taas, sa Cagayan. Correct, oo. Kaya pagpasok ng bagyo mula sa Pacific Ocean, pag sumalpok dyan, talagang parang sumalpok sa dibdib ng isang matipuno. Talaga. Parang sinalubong ng... parang kang bumangga sa pader. Ayun, ganun. Parang ganun. Kaya napaka-importante yung Sierra Madre. Ingatan natin yung Sierra Madre na yan, kumbachero. Huwag kakalbuhin yan. Ako tayo ng update mula sa ating mga RH reporters. Sandali po lamang, alas 6:30 ang ating oras. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Si Ka Jerry Labasan nagre-report. Diyan daw sa kanila sa Canlubang, Laguna ay walang kuryente at wala rin tubig. Sa gripo. Aba. Yan din ang report yan rin ang report ni Dennis Aljermo. Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Nakauwi na sila. Yes, kahapon ng tanghali nandun na sila. Kagabi pa raw wala nang kuryente doon. Ayan, bigyan nyo kami ng update sa mga sitwasyon sa inyong lugar. Pwede ho kayong mag-message sa atin sa YouTube o kaya sa Facebook. Yan. At sa iba pang mga pamamaraan. Sa text ba? Nasaan ba yung text natin? Nawala na, no? Wala na yatang gumagamit ng text ngayon, Oo nga, bihirang-bihira na. Sa Messenger, Messenger o kaya sa Viber. YouTube, Viber. Ayan, pwede ho natin gamitin. Yung Viber ngayon, no? Lagi nag-ahang. Hindi na kinaya, no? Sa dami siguro ng nagpapadala ng mga video. Oo nga, sa dami ng gumagamit, ano? Lalo na pag ganitong may kalamidad na ganito. Yes. Antabayan niyo po ang report ng ating mga RH reporters. Ito, balikan lang natin, ha. Deklarado na po ng Malacanang ang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Region 1 hanggang Region 8. Yun. Mula Region 1 taas hanggang sa Region 8 sa baba.
ngayong araw na ito ng Lunes. Sa anunsyo ng palasyo, wala rin pasok sa eskwela sa lahat ng antas, hindi lamang sa mga nabanggit na rehiyon, mula CAR, Cordillera Administrative Region hanggang Region 8, kundi maging sa pati na rin ang Region 6 at 7 at Negros Island Region mula November 10 at 11. Yun. Hanggang bukas. Batay ito sa Memorandum Circular Number 106 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng panalalasan ng bagyong Uwan. Gayunman ang mga empleyado na nasa disaster preparedness o may mahalagang papel sa panahon ng kalamidad ay kailangan pa rin mag-report sa kanilang trabaho. Nakahanda na ang nasa 2 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development na ipamamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa na nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Rex Gatchalian sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Sinabi ni Secretary Gatchalian na meron ding 2.31 billion pesos na halaga ng standby funds at stockpiles ang ahensya para sa disaster response operations. Samantala, makibalita po tayo sa bahagi ng Aurora. Hindi pa rin daw po madaanan ang maraming mga kalsada doon. Alamin natin ang update mula kay RH25, Grace Sansano. Coming, Grace! Yes, katunying ka, Jerry, hindi pa rin madadaanan sa umagang ito ang bahagi ng seksyon na tinamaan ng matinding bagyong Siyuan. Ito yung stretch mula sa bahagi ng Dinadjawan hanggang sa makarating ng Dinalungan. May ilang mga lugar dyan na mga gumuho o landslide due to Typhoon Uwan. Yun nga sa report ng District Engineer ng Aurora na si Engineer Eric Andal. Tuloy-tuloy ngayon ang sinasagawang clearing operation at pag-locate yung mga sunod-sunod na mga landslide. Batay na rin sa mga report ng mga naglakad ng mga residente para lamang makalikas sa naturang lugar. Ang bahagi ng Castañeda Maria Aurora San Luis Road ay not possible din yan dahil sa napakaraming mga puno at sanga ang bumagsak na ongoing ang clearing operation sa pagtutulungan na rin ng LGU at ng DPWH. Samantala, sa bahagi rin ng sa Barangay San Jose, sa bayan naman ng San Luis, may mga ilan ding puno at mga sanga ng puno kahoy ang ngayon ay nasagawa ang clearing operation. Habang nilolocate na rin ang bahagi ng Old Highway sa Aurora, ito yung Baler-Bungabong Road kung saan inaasahang meron din diyang mga landslide. Sa ngayon, sa atas ng Regional Director ng DPWH sa Region 3 na si Engineer Roselar Tolentino, ay pinapayuhan ang lahat ng mga residente at mga magbibiyahe ng kaukulang paglilingat. Sa bahagi ng Castañeda hanggang sa bahagi ng Nueva Ecija, ngayon, patuloy din ang clearing operation. Habang yung bahagi naman ng Jadi Nueva Vizcaya ay hindi rin ito madadaanan dahil na rin sa ilang mga soil erosion o landslide na nangyari kagabi. So yan muna, lakay, Kadjay, katunying ang ating update na nanisot pa rin ako ngayon sa bahagi naman ng Cagayan na meron ng supply, nang bumalik na ang supply ng kuryente. Wala bang Grace Veraconsano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grace. Yes. Di ba ang Aurora, marami ding mga tourist attraction dyan. Paano yung mga inabutan dyan ng mga turista pala? Actually, Katunying, bago pa man dumating yung bagyong Yuan, nagpa-abiso na ang mga lokal na pamahalaan para dun sa mga tourists. Actually, maraming nag-cancel na, maraming yung nagpa-rebooking na lang para hindi abutan doon. So, bago dumating kahapon at kagabi, 2 days before, marami nga yung nag-rebook at nagsiuwian. Lalo na yung mga mahihilig sa surfing. Pero gusto nila yan eh. Di ba mas magandang mag-surfing kapag mas malalaki ang alon? Yeah, gustong-gusto ng mga nagsasurfing.
Alam nyo, Jerry Katunying, napakalalaki talaga ng alon. At first time ko rin nakita ito. Talaga? Yung storm surge na tinatawag. Yung mga lugar, yung mga bahay along the coastline of Banal, yung cemento reef na tinatawag dyan. At maging yung mga coastal barangay sa bayan ng San Luis at sa Dingalan, tindi at taas ng tubig ng storm surge na naranasan kagapon ay tindi. Napakalalaki. Halos umabot. Kasing lalaki ng bahay. Actually, yung taas ng laki ng alon na naranasan kahapon. Diyan lang sa Dingalan, yung bahay lang mismo ni Mayor Sherwin Taay na ngayon ay Provincial Administrator ng Aurora. Inabot yun yung harapan ng kanyang bahay ng tubig dagat. Kaya dyan sa Dipakulaw, isa rin yan, yung bahagi ng Dinagjawan na isa sa mga tourist attraction na pinupuntahan ang lalaki ng alon. Actually, dyan sa Barangay Tupa, sa Dipakulaw, may isang bahay dyan, yung tinangay ng tinding storm surge at hindi na naisalba yung isang kubo, tinangay na ng tubig dagat. Yan yun, kasi hindi yung lalaki ng alon kahapon. Hintayin nating humupa bago maisagawa ng gusto ang clearing. At sa report sa mga casualties, mayroon na ba tayong update, Grace? Sa awa ng Diyos, wala naman. Sana nga. Sana, manatiling wala, ano? Yes. Sa mga oras na to, walang reported case na casualty ang very good. Magaling yung magaling yung mga pulis mismo yung nandiyan diyan, yung pulis nagpa-public address system. Totoo yan. Sila mismo umiikot, may mga megaphone. Bandilyo kung tawagin sa amin yan. Nagbabandilyo, iniikot yung buong barangay ng bawat bayan ng mga police station yan. Talagang para lang alerto, mapaalalahanan yung ating mga kababayan. Pero sa lugar mo ngayon, nasaan ka ba ngayon, Grace? Kumusta ang lagay ng panahon dyan? Ha? Andito ako ngayon sa Tuguegarao City. Tuguegarao? Yeah, andito ako. Bago dumating yung bagyong Yuan, dito ako dineploy. So far, ang nakakatuwa naman, yung expected ng sobra-sobra rin. Ang ginawang paghahanda ng provincial government ng Cagayan. Sa Cagayan, hindi gaanong naramdaman yung bayon ng hangin dito. At maging yung ulan. Kasi parang siyang bumaba yung pinakang mata ng bagyo. Di bali na. Di bali ng over-prepared. Preparation. Dahilan na yung over paghahanda kaysa mabulaga. Ayan. Yun. Thank you. Maraming salamat, Grace. Ingat kayo dyan sa Tuguegarao. Okay. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is beat. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity sa loob ng 1 taon para mapabilis ang rescue, relief, recovery and rehabilitation efforts kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng Bagyong Tino. Sa ilalim ng Proclamation 1077,
Inatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magsagawa ng tuloy-tuloy, agarang pagtugon at mga kritikal na hakbangin para sa mabilis na pagbangon ng mga lugar na labis na hinagupit ng kalamidad. Ang proklamasyon na nilagdaan ng Pangulo noong November 5 ay naglalayong mapadali at mas maging maayos ang paghahatid ng humanitarian assistance ng pamahalaan at pribadong sektor sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Pinapahintulutan din ng proklamasyon ang agarang pagpapatupad ng mandatory remedial measures tulad ng pagpapataw ng price ceilings sa mga pangunahing bilihin, pagbibigay ng walang interes na pautang sa mga pinakaapektadong sektor, pagpigil sa overpricing, profiteering o hoarding ng essential goods, gamot at maging ang produktong petrolyo. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are you? Kumusta kayo dyan? Bigyan nyo nga kami ng update, lalo na yung mga na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng YouTube o kaya Facebook. Magbigay nga kayo ng mga situationer sa inyong mga lugar. Yes. Lalo na yung mga nangangailangan ng agarang tulong. Para may video, mas maganda. Mas maganda kung may video, may parating natin kaagad sa mga kinaukulan. At ito nga, ang Pangulo ay nagdeklara po ng State of National Calamity. Napaka-importante po nito. At ito'y pang buong bansa na, ano, kumpatsero? Ang buong bansa sa isang taon. Really? Ikaw, sa'yo ko narinig eh. Is this true, Mother? Talagang pang isang taon ito? Malaking tulong nga ito. Pero ito'y nagmula pa doon sa epekto ng Tino. Epekto pa ng Tino in anticipation of Uwan. Yes. Kaya ginawa ng Pangulo itong declaration na ito. Pero hindi ko alam na isang taon yan. Hindi ko rin alam eh. Pero ito hinahanap ko kumbatsero ha. Ito, ere. Now, therefore, ako, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby declare ay dinedeklara a state of national calamity for a period sa loob ng 1 year. Isang taon. Ayun. Isang taon pala. So buong isang taon tayong nasa ilalim ng state of national calamity. Yun, may mga medyo may kaluwagan ho yan sa pagre-release ng pondo, paggamit ng pondo na may kinalaman sa emergencies and calamities sa mga local chief executives, di ba? Pero may mga ibang epekto yung state of calamity, kumpatsero. May mga ibang epekto sa, halimbawa, yung nabanggit natin kanina, yung pagtataas ng presyo ng mga paninda. Ayan, ako. May price cap yan. May price ceiling na tinatawag. Tapos kumpatsero, yung napag-usapan na natin, kung ikaw ay empleyado, pwede kang mag-calamity loan. Ayan, calamity loan. Kahit hindi masyadong ganon kapinsala ang inabot ng inyong lugar, pwedeng dahil national calamity, pwedeng mag-file
mag-file. Nire-require kasi may certification pa yan eh. Oo. Pero ngayon, diniklara mismo ng Pangulo, kahit sampanig ka man ng Pilipinas, kahit nandun ka pa sa West Philippine Sea. Ayan. Na pwede kang mag-file ng calamity loan. Pwede kang mag-file ng calamity loan. At ito pa, ang nagpatupad din daw ng 1 month na moratorium sa pagbabayad ng amortization ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ito ba yung Pag-ibig? Yung National Home Mortgage Finance Corporation? O bukod pa ito? Iba yan, kumpatsero. Iba pa ito? NHMFC yan. Ang hirap kasing banggitin eh. Haba eh. No? Baka sabihin na lang, dating Pag-ibig. Lahat ng mga may mga borrowers sa Central at Eastern Visayas, ang mga sinalanta ng bagyong Tino. Ayan, meron hong ipinalabas na ganyang kautusan na good news. 1 month moratorium. Pwede siguro i-extend pa ito. Pwede yan. Hindi lang 1 month. Mr. President Renato Tobias. Renato Tobias. Mr. Renato Tobias of NHMFC. Pwede nyo siguro i-extend pa ito. Mamang Ray Tobias. Kaano-ano nyo ba si Perdi Tobias? So yan ay NHMFC. Yes. Ito po naman ang GSIS para sa mga empleyado ng gobyerno ay hindi maniningil ng emergency loan sa loob ng 3 buwan. Ayan, 3 buwan. Para sa mga apektado ng bagyo. At least 3 months. Parang nagkakaroon ng moratorium o grace period sa pagbabayad ng mga dati mo ng utang na emergency loan mo. At hindi papatong ng interest. Ang sabi po ni GSIS President and General Manager Vic Veloso, ang ibig sabihin, nagpaliwanag ka pa. This means hindi mo na kailangang magbayad sa loob ng 3 buwan. You don't need to pay in the next 3 months. Upang mabigyan ang mga miyembro at pensioner ng panahon so that you can have enough time na makabawi to recover. Makarecover at muling makapagsimula ng hindi agad nabibigatan sa mga bayarin. Importante yan. Napaka-importante yan. Malaking tulong yan. Sa mga government employees. So kung ang schedule mo ng pagbabayad sana ay nag-loan ka ng November 2025, ang unang bayad mo na ngayon ay April 10. Yun ang nag-loan ng December 2025. Ang unang bayad mo ay magiging May 10. Para nakakabuelo. Ang laking bagay. Sapat na panahon. Ayan, sa government employees yan. Sa private sector, SSS, dapat siguro meron din kayong ganyan na maipalabas. Ito, kumpatsero, kung ikaw ay wala pang emergency loan, open pa rin daw po ang GSIS emergency loan at magpunta lang daw po sa GSIS website o yung Stats mobile app o sa pinakamalapit na GSIS branch na sarado. Ayan. Pero sarado ngayon walang pasok ngayon, di ba? Wala ba silang online? May online yung website saka Stats mobile, pero yung personal, yung GSIS branch, sarado muna. Ayan. Walang pasok. Ayan, at sigurado marami pa hong mga ganyang kaluwagan na pwedeng ibigay ang ating pamahalaan. SSS, baka meron din kayo sa ilalim po nitong pagdedeklara ng Pangulo ng State of National Calamity for a period of 1 year. Ayan. Yun. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kapag daw ba may isang napakagandang katanungan, si Bailon ngayon, si Parcon ngayon. Wala ka bang tanong? Ang tanong niya, dahil ba may state of national calamity, wala daw muna bang itataas sa presyo ng oil, petroleum products? Yun lang. Yun lang. Malalaman natin bukas. Mother, meron na bang announcement tungkol sa bukas? Every Tuesday yan doon natin malalaman. Tama. Dapat nga talaga. Kasi sana wala. Kaya lang yan world prices ang sinusunod yan. Hindi naman dahil sa gusto lang ng gobyerno o gusto lang ng Department of Energy na magtaas
Ito, maganda rin itong minumungkahi ni Bixby. Ito, kaganda. Pagka nagmungkahi kayo ng maganda, babasahin namin. Ito, sabi ni Bixby, that 7% interest rate is still high. Cut in half to make it easier to repay. Tama, pwede rin siguro to kung Bachero. Total, gobyerno naman ang may-ari niyan. At total, nasa national calamity, state of national calamity tayo. Yung interest, bawasan din. Ano? Yun. Kalahati. Kalahati. Yung ano niya, suggestion niya. Baka pwedeng pag-isipan niya ng gobyerno, total ang makikinabang dyan, yung mismong miyembro ng GSIS. Ikaw at ang GSIS, kabalikat ng bayan. Jerry Pa at Anthony Tabernas. Amin yan. Sabi ng SSS. Pero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 7:03 ang ating oras. Sabi ni Soji Jimenez, nako, mukhang nabalitaan ko, piso itataas bukas. Tama ba, Mother? Sabi ni Soji Jimenez, may report daw na mukhang bukas ay piso at 50 sentimos. Nako, talaga naman sunod-sunod yan, ano? Oo naman. Kasoji, wag ka muna magtaas. Huwag ka muna magtaas, Kasoji. Kasoji pa nagtataas. Kasoji Jimenez, Bok, magandang morning. Dr. Jessica D. Ay, happy birthday pala kay Doc Kenneth. Kay Doc Kenneth, happy birthday. Ang gas daw ay, as per earlier announcement, ay 50 centavos. Ang diesel ay 80 to 1 peso. Nako, ayan. At ang gasoline ay 70 to 90. Ay, meron nga. Ano yan? Kerosene. Kerosene yung 70-90. Gas, yung gasolina yung 50 centavos. Ayun, nako. Ayan, kahit tayo nasa state of national calamity, diktahuyan ng presyo sa world market Kaya kailangan lang tayo wala tayong pagawaan ng gasolina dito Kaya nga Kaya ang pinakamainam, paramihin na natin yung mga binebentang electric vehicle. Yan. At magkaroon tayo ng mas magandang programa ang pamahalaan para sa EV. Para sa mga EV. Yung pagdaragdag ng mga charging station. Saka yung fast charging yung fast charging. Yung 15 minutes lang fully charge ka na. Ayun ang maganda. Yung iba kasi 2 araw na hindi man nakalahati. 2 araw? Naglalakad ka na lang. Pagbalik mo, hindi pa rin fully charge. Mario, yun ang problema, yung ano tawag nila doon? Ano yung sa anxiety doon, tungkol doon? Yung distance or ano ba yan? Tama, nabanggit na sa akin yan. Talagang ninervousin ka, baka tumiri ka sa gitna. Baka tumiri ka sa, ayun Pero kapag marami ng mga charging station na nakalagay, marami na rin ng mga EV na kakailangan natin. Hindi makakaporma ngayon yung mga kwan na yan. Yung mga gasoline, hindi tayo mapagmamalakihan yan. Ngayon, nakapagmamalaki pa ng gusto yan Pero puntahan muna natin ang sitwasyon sa Aurora. Andon at mula pa sa si Edniel, sinalubong yung bagyong si Uwan. Diyan mismo sa Aurora, alamin natin ang kanyang karanasan. At sitwasyon mismo diyan sa Aurora. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Napakalakas pa ng hangin, Jerry at Anthony. Dito tayo ngayon sa bayan ng Siguran, sa lalawigan ng Aurora. Wala pang isang oras, katabi lamang noong landfall area ng Super Typhoon Uwan. Diyan sa bayan ng Lungan, tanghali pa lang kahapon, hindi na madaanan itong Baler Kasiguran Road dahil sa taas ng storm surge o daluyong 3 metro. Ang pinakamababa natin nakutusan dyan sa ramagit na lugar. Nagkakalap ng mga debris sa iba't ibang highway nitong Aurora. Gaya ng mga bato mula sa dagat, mga nagtugpaang kunot kawat ng kuryente. Pero pagkagat ng dilim, dito naman sumampas ang malalakas hangin hanggang sa tuluyan ng tumamang bagyo sa kalupaan. Napatid ang mga signal ng kuryente at pati signal nitong telco. Wala kang ibang maririnig kundi ang hagupit na hangin. Pasado alas 9 kagabi, nakudyat naman pala kung landfall dito sa probinsya. Pakinggan natin ang hangin na ating naranasan kagabi. Grabe
Nakakatakot pala, Edgel. Parang yung huni ng hangin, Edgel, parang mga horror movies. Oo. No? Correct. Alam mo, hindi naman sa pananakot, pero unang beses ko lang din makarinig ng yung aso, Jerry at Anthony, kumaalulong dahil doon sa nararanasan natin natural na calamity. Asa, ngayong umaga pa lang, nagliliwanag, malamang maya-maya pa tayo makakakuha nung pinaka-update doon sa mga residente, pero as of the moment, ayon sa PRMO, 31,000 na mahigit yung mga nailigas o apektado bago pa man itong pagtama ng bagyo kagabi. Hindi kasama dyan, Jared Anthony, yung mga nakasama natin at nakakausap natin mula kanina, mga nagtago, nagligas na sa mga hotel o malayo doon sa kanilang pinakatirahan, pero hindi rin naman nagtungo sa mga evacuation center. Dito sa binabanggit nating hotel sa kasiguran na area ay pagpas, natuklap yung bubong. Gayong din itong pinakabubong ng Kasiguran District Hospital. Hindi pa rin tuloy na ibabalik ang kuryente, maging yung signal ng telepo dito sa bayan. Napinapayo pa rin ngayon ng pinagsamang ulan at hangin. Nasa signal number 3 pa. Pakinggan natin ang ating mga nakapanayam. Natanggalan ng yero po yung namin, hotel po namin. Saka yung pinapagawa po building na-wash out po yung pader po na wala pang building. Sir Luis, nakontak mo na yung pamilya mo? Wala na po yung chat dito eh. Kamusta sir, di naman kayo natakot nung kagabi? Medyo may kaban ng konti. Dati pag dito sa bukong yung mga panagpunta. Ang atinik ng ating mga nakapanayam. Yan ang sitwasyon mula rito sa lalawigan ng Aurora. Maya-maya pupunta natin itong pinaka-ground zero kung saan landfall ng bagyo dyan sa bayan ng Dinalungan. Kasama pa rin si Mike Lumaban. Ako si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ingat pa rin kayo dyan at malakas pa rin ang bagyong si Uwan. Range anxiety raw pala kung bachero. Tama, sabi ni General Buggy de Leon, si Kabayan. Oy, Kabayan. Kabayang General Buggy de Leon, thank you. Range anxiety. Yun ang problema natin doon sa mga electric vehicle. Kaya nga pag na-traffic ka, kapag ba na-traffic kumukonsumo rin ng gasolina, ng kuryente. Oo, kung bachero. Kung patain mo na lang habang nasa traffic ka. Pwede rin naman. Tapos kasi tutulak-tulak mo na lang. Yung paa mo. ito tulak, iaasod-asod mo na lang, bumaba ka, total traffic, nasa EDSA ka. Ganun ang gagawin mo, tutulak-tulak mo na lang. Tingko kung bachero, the best pa rin ngayon with our current condition, yung hybrid. Yung bang hati. Yung kalahati ay gasolina, kalahati electric. Pero kung mahilig ka namang, kumbaga city driving lang, hindi mo nga makukonsumo yung gas mo puro electric ka lang nun. Yung Jetor lang kung bachero. Ay, magandang umaga kay Kuya Romel Sitin. Yung Romel Sitin, hindi ka namin nakita sa ASEA. Kahapon. Yung Jetor lang kung bachero, lumilipas ang isang buwan hindi na pagpapakarga. Full tank. Yung full tank. Kasi nga ay napapanis yung gasolina. Kaya yung kuryente lang ang nagagamit. Kainam po talaga. Sobrang malaki po ang menos. Especially kung bachero tayo. Dito naman sa DCRH, hindi pa pinagbibigyan ni Boss Jomay at saka ni Attorney Reg yung ating kahilingan. Nabigyan tayo ng gas allowance. Yung gas allowance. Pero pinakamainam pa rin yung all-new Tigo REV Luxury Edition. Grabe yan. Matindi pa rin talaga yun. Kasi yan na yung niyayanig yan yung 7-seater na market SUV market. Dahil alam nyo kung magkano ito? Magkano? 1,528,000 pesos lang. Hatid na ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features. At saka hybrid yan Alam mo ba kung gaano kalayo ang na mararating yan, yung combined? 1,400 kilometers kung bachero. Kaya kung nandun ka kay Jonathan Llanes, alam mo, nasa Baguio ka,
Oo. Magpabalik-balik ka hanggang sa mapagod ka na. Hindi pa ubos. Hindi pa ubos yun. Dahil ito'y hybrid. Oo. Kaya kung ako sa'yo, Jonathan, mag-upgrade ka na. Ayan. Ng Cherry Tigo. Kunin mo na ito. All new Cherry Tigo REV. Luxury Edition. Ang daming, bukod sa ganun ang konsumo niya sa gasolina at dahil hybrid nga, marami rin itong safety features. Tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System, Adaptive Cruise Control at 540 degrees camera. Yun ang sinasabi natin. Kaya tama, sabi ni Kuya Ernie Kaok. Tama. Hybrid talaga, tama. Dapat. Walang range anxiety. Yan. Walang range anxiety. Alamin natin nga sitwasyon dyan sa Cordillera. Cordillera ba? Si Jonathan Llanes ay Public Relations Officer ng Department of Agriculture sa Cordillera. Hindi ba natin reporter dito sa DCRH si Jonathan? Mukhang dapat reporter din natin si Jonathan. Pero ito'y nandyan sa La Union itong isang nakaraang araw na nag-message sa atin. Nasa La Union siya. Alamin na natin. Jonathan Llanes! Come in, Jonathan! Hoy, magandang umaga. Nag-report Mag-report ka. Sige, go. Mag-report ka muna. Sige, report. Na sitwasyon dyan. Meron ka na palang bagong fleet ngayon na Jerry Tigo. Tama. Asan ka ngayon, Jonathan? Hindi, nandito tayo sa Baguio ngayon. Baguio na. Kumusta dyan sa Baguio? Kumusta sa Baguio, Jonathan? Kaninang kagabi, simula kagabi, mga alas 10 hanggang kaninang madaling araw, naramdaman yung malakas na buhos ng ulan at saka yung malakas na ihip ng hangin. So sa atin sa DA, minomonitor natin yung ating mga sitwasyon doon sa mga agricultural areas natin sa 6 na lalawigan at saka 2 lungsod ng Cordillera Region. Malalaman natin kung ano yung mga extent of damages itong bagyo. After nung isasagawang validation ng at saka report ng mga local government units na siya namang i-validate ng ating mga designated na agriculture program coordinating offices ng DA Cordillera. Ang binabantayan natin dito lalo na ay yung mga highland vegetables natin na matatagpuan dito sa mga high value crops Cordillera, sa may Benguet, Mountain Province. Tapos yung ating mga palayan sa Apayao, Abra at dito sa lalawigan ng Kalinga, Jerry. Mainam at siguro pamiyamya kapag nagliwanag na ng husto at napawi na yung sobrang lakas ng hangin at mga ulan, makakatanggap na kayo dyan ng mga dagdag pang mga impormasyon. Pero sa ngayon, may mga ulan at hangin pa ba dyan sa Baguio, Jonathan? Sa ngayon dito sa Baguio, as of this time, ang weather situation natin dito, pabugso-bugso sa minsan mawawala, minsan babalik. Ito, ngayon muulan. Very foggy ngayon dito sa Baguio City. Yung pong nasa mga lansangan, yung mga halimbawang uuwi ng Maynila or yung papakit ng Baguio, ang pinakamagandang taakan na lamang itong kahabaan ng Marcos Highway ay Nagilan Road. Wala namang mga wala namang baha, Jonathan, sa Baguio? So far, Anthony, so far, Jerry, sa monitoring natin dito, wala pang naiulat ang pamalampansod na area na nabaha. Although merong mga naiulat na mga residente na lumikas na sa kanilang mga tahanan, parang nauna nang nag-evacuate para hindi maapektuhan itong bagyong nararanasan natin ngayon, Jerry. Okay. Yung bang panahon na to, panahon ng anihan ng mga gulay? Yes, Anthony, lalo na dito sa lalawigan ng Benguet at Bontoc, Mountain Province. Diyan kasi nanggagaling yung ating mga gulay na ikinakalakal dyan sa Maynila. Almost 70% ng mga vegetable requirement ng ating bansa ay actually nagmumula rito sa lalawigan ng Benguet through yung ating Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ito yung pinakamalaking trading center ng gulay dito sa ating bansa na matatagpuan dito sa La Trinidad. So, 70% mahigit yan na dinadala dyan sa Kamaynilaan at iba pang mga dalawigan
Pero yung weather ngayon dyan, bukod dun sa umuulan, taas mahangin, malamig na ba ngayon dyan sa Baguio? Ay, malamig siguro hindi ako nagkakamali nasa kwan tayo ngayon. By this time nasa 14-15. 14? Napakalamig naman pala dyan. Dahil yung talagang ito na yung panahon ng taglamig, umulan pa, may hangin pa. Kulang ang yung kape rito. Pagka ikay magkakape, hanggang 5 minuto lang ang init. Ganun kalamig. Aprahin mo. Para higupin mo na kagad. Nako, maraming salamat sa iyo, Jonathan. Minsan ay masabaan natin yung huntahan, especially dyan sa agriculture sector ng Cordillera, dyan sa Upland. Maraming salamat. Magandang umaga. Okay, Anthony and Jerry, isa lang payo natin sa ating mga magsasaka, yung mga apektado, agad na makapag-ugnayan sa inyong provincial and municipal agriculture offices para doon sa mga maaaring ipamahaging suporta ng kagawaran makaraan itong bagyong ito. Maraming salamat, Jerry and Anthony. Thank you, Jonathan. Jonathan Lianes, Public Relations Officer ng Department of Agriculture dyan po sa Cordillera. Salamat sa update. Ay, Kuyang Jerry Haspio, nakauwi na pala. Galing sa Amerika at andyan sa sinalubong kagad ang bagyong Uwan dyan sa Quezon. Kumusta ba dyan? Sabi yata ni Kuya Jerry Haspio, uwian na. Uwian na. Andyan na si Uwan. Kaya umuwi na kagad. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ayun, sandali po lamang. Samantala po naman. Parang nawala rito. Nakabang po tayo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ay, magandang umaga pala, kumbatsero. Ito, sa mga nanonood sa atin dyan sa may Nueva Vizcaya. Ayan. Tinamaan din sila ng bagyo. Pero ang laking Vizcaya yan, hindi Diskaya. Vizcaya. Kuya Jerry at Ate Sally Espidillon. Magandang morning. Mahangin at maulan na umaga, mga idol. Malakas pa rin dito sa Tarlac. Sabi naman ni Kuyang Els Bartolome. Yan ang latest natin. Sandali po lamang. Ito na. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Isang taong state of national calamity idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. Biyahe abroad ng mga LGU official sinuspende ng DILG habang nasa bansa ang Typhoon Uwan. MMDA may panawagan sa publiko maging mapanuri. Ayan. Bago mag-share ng video. Typhoon Uwan nag-exit na sa kalupaan ng Luzon. Signal number 4 nananatili sa 12 lugar sa Luzon. Senator Bato de la Rosa hindi agad ibibigay ng gobyerno sa ICC ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. 3,000 pisong anniversary bonus ng mga tauhan at opisyal ng Bucor. Kasado na! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines.
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:21 ng ating oras. This time check is brought to you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:28 ang ating oras. Sabi ni Gilbert Balubar, bahagyang may hangin na lang ang nararamdaman namin dito sa Barangay Kusili, West Bangged, Abra. Ayan. Sa Bangged? Oo, sa Bangged, Abra. Dahil papalabas na nga po, nasa West Philippine Sea ang bagyo. Nasaan na ba ngayon? Exact location. Bagamat humina po ang Typhoon Juan at lumabas na sa kalupaan ng Luzon ngayong umaga, 12 lugar pa sa Northern at Central Luzon ang nananatili sa signal number 4. Ulitin po natin, ang bagyo ay nasa katubigan na sa West Philippine Sea, kumbachero. Uling namataan ng mata ng bagyo sa bahagi ng coastal waters ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometers bawat oras malapit sa gitna at bugso na 230 kilometers per hour. Umagal sa 25 kilometers bawat oras ang pagkilos nito patungo sa direksyon na Kanluran, Hilagang Kanluran. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, Mountain Province, southern portion ng Abra. Yun, sa Abra, number 4 pa rin yan sa southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao, Benguet, central at southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac at northern portion ng Zambales. Signal na northern portion ng Zambales di sa may Santa Cruz yan, ano? Sa Santa Cruz yung nakadikit sa Pangasinan. Sa Infanta, Pangasinan. Signal number 3 naman sa southwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Ifugao, rest of Abra, rest of Mountain Province, Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of Nueva Vizcaya, rest of Nueva Ecija, northern at central portions ng Aurora, western portion ng Bulacan, Pampanga, rest of Tarlac, rest of Zambales, at northern portion ng Bataan. Signal number 2 po naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, rest of Isabela, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Aurora, Bulacan, rest of Bataan, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Metro Manila, number 2 pa rin po tayo. Ayan ha. Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, number 2 pa po yan. Northern portion ng Oriental Mindoro, northern at central portions ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. At pinakahuli, signal number 1 po sa Batanes, northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayancillo Islands, rest of Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, Romblon, rest of Oriental Mindoro, at ang natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. So inuulit lang po natin, nandito pa po ang bagyo. Nandito pa. Oo. May signal number 4 po, napakalawak pa rin. Napakalawak niya, kaya marami ang apektado. Nasa yung sentro niya, yung binabanggit natin na nasa West Philippine Sea na, lalabas ng PAR pero at babalik ulit sa gawing tuktok ng Pilipinas papunta ng Taiwan ho. Kaya ang dami ring Pilipino diyan. Natin diyan sa Taiwan, ingat-ingat din po kayo dyan sapagkat ang bagyo ay parang nangangapit bahay sa mga susunod na oras. Ayun. Signal number 2 ang Metro Manila. Kumustahin natin ang mga evacuees. Lalo na dito unahin natin dito sa lungsod ng Maynila, RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Anthony, umabot na sa 27 barangay sa lungsod ng Manila ang naapektuhan na Super Typhoon Uwan, habang 35 evacuation center ang binuksan na upang tuluyan ng mailigas ang mga residente. Batay sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 2,000
725 pamilya o katumbas ng 1,000 mahigit na individual ang kabuuan bilang ng mga apektado sa lungsod. Sa bilang nito, 26 na evacuation center ang dito dinala ang mga evacuees. Ayon sa pinakahuling tala, narito ang bilang ng mga apektado bawat distrito. Sa District 1, 945 families, 3,000 mahigit na individual. District 2, 89 na pamilya, 240 mahigit na individual. Sa District 3, ito yung 200 mahigit na pamilya, 800 mahigit na individual. District 4, nasa 60 pamilya apektado na mainilikas, halos 200 individual. Sa District 5 naman, 83 pamilya, 320 individual. Sa District 6, 200 mahigit na halos 300 pamilya, halos 1,000 individual ang apektado. Sa Baseco, mas marami sa Baseco. Ayan, 1,000, malapit sa dagat. 1,039 na pamilya ang apektado at 3,000 mahigit na individual. Patuloy ang mga ito ay nasa evacuation center at pinamamahagi na naman ng relief goods ng Manila. Teka muna, Boy, parang lahat ng district may mga evacuees? Meron. 6 na distrito sa Maynila. Lahat meron? Lahat meron mga inilikas na pamilya. Mga mga malalapit sa estero, gano'n? Mga bahain? Oo. Mas malalapit sa creek, yung mga yung mga binabahang lugar sa Maynila. Pero sa ngayon ba, may mga report ba ng flooding sa ngayon? Wala na. Wala naman. Wala na. Sa Baseco, kagabi ay hating gabi hanggang bewang ang baha dito sa pinaka-breakwater. Kaya marami mga residente rito. Kasi yung nasira, yung mitigation, kaya puro debris. Buhangin itong mga nasa breakwater ng Baseco compound. Kaya ang mga motorista na dumadaan dito, hirap na hirap sa tambak ng mga bato at putik. Itong pinaka-breakwater. Bali, dyan sa Manila, ang apektado lang talaga yung medyo malapit na sa Manila Bay. Pero yung dito sa gawing pusod na ng lungsod, hindi masyado eh. Kanina nga nag-aalala ako, baka kung may baha sa Espanya. Wala naman. Wala naman, malinis kanina. Walang baha sa mga dinaanan natin kanina. Espanya, Benita, wala. Nung dumaan kami kanina. Boy, pagka may pagkakataon nga totally mukhang gigil na gigil ang House of Representatives, si Congressman Terry Ridon na mag-imbestiga. Silipin mo nga yung Dolomite Beach. Dolomite Beach, silipin natin ang sitwasyon ngayon yan. Natin yung sitwasyon ng Dolomite Beach. Nakakapasok ka ba ron? Pinapapasok ka ba doon? Sabihin mo, senior ka na, hingi kang discount. Ngayon, doon pinapapasok na ba, pero sarado ngayon gawa ng na may bagyo. Itong Dolomite baka makita. Baka yun. Ayaw ipakita. Pasilip lang, medyo malabo na nga kamutong mata ko eh. Sisilipin ko mamaya pagkatapos ko dito. Dito kasi sa meron pang 35 na mga structure, mga bahay ang winasak din ng malalaking alon dito sa isla Puting Bato. Yan ay ayon kay Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente. Ito si Baito Sanes para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Lipat tayo sa Navotas. Nako, dito. Sigurado may mga bahang lugar dyan dahil may nasira, di ba? Yung gate. Yung nasira o umapaw na flood control ng DPWH. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Good morning, Kapunying Jerry. Nakausap ko lang ngayon itong si Kuya Bon Villanueva, chief ng Disaster Risk Reduction Management na nasa lugar dahil hanggang ngayon kasi mahirap pasukin itong bahagi ng Navotas. Ay overall overweening lang daw yung
pag-apaw ng tubig. Sobrang daming tubig at surge yung lakas ng alon na ibinuga kagabi. Oo. At hindi naman totally sira yung digay, may mga part lang. Ano ba yung binabanggit na nasira, Edwin? May, kung makikita nyo yung parang plant box na nakapatong sa ibaba ng digay. Oo. Yun yung mga nabaklas. So hindi total nabaklas yung digay. Oo. Kaya at kahit hindi daw mabaklas yung Jerry Katunying sa taas ng tubig at sinabayan ba ng 2.4 taas ng high tide. Oo. Yun ang nagpaapaw at sinabayan ng malalakas at dambuhalang alon. Kaya itinulak yung tubig na hanggang ngayon dito sa C4 Road ay itong left side halos hanggang tuhod pa, pero itong right side medyo bumaba na, kaya nakakadaan na yung mga jeep. Pero kaninang alas 5 ng umaga hanggang tuhod o lampas tuhod pa itong tubig dito, kaya daming stranded. Pero kapag pumasok ka ng bahagi ng City Hall, abay hindi ka makakapasok dahil hanggang baywang yung tubig. Sa loob ng City Hall? Ng Navotas? Oo. Andun ang naipon yung tubig. Dahil yung magdamag na alon na halos pumapasok sa loob ng Navotas, yun ang nagbabaha. Walang halos yung mga evacuation center, yung lahat ng mga eskwelahan ay punong-puno sa mga oras na ito. Pero makikita mo itong tulay ng C4, ginawang paradahan na lang dahil yung mga unang nakalabas sa loob, dito pumarada. Pero yung hindi na nakalabas ka, Jerry Katunying, abay binubuksan na yung mga makina ngayon dahil tinitingnan na ng mga mekaniko dahil sa pagkalubog. Hindi na nagawang may labas pa dahil nga sa taranta at malawak yung katubigan na umabaw dito sa Navotas. Ayon, nakausap ko ngayon si District Engineer Maggie Arcega. Kahapon pa pala, ginagawa na ng kumpanya na nakabangga, yung kumpanya ng barko na nakabangga doon sa sinabing nabaklas. At kahapon, tumutulong na rin ang DPWS na maglagay ng sandbag para sana sa magiging protection kung sakali, dahil makikita mo yung bakal, hindi pa nabuhusan pero inabot kagabi. Inabot at sa lakas ng alon ay nabaklas nga yung sinasabing flat back na lalo pang napabilis yung magpasok ng tubig ng malalakas na alon. Sa Navotas ito, no? Sa Navotas ito, itong mga pinapakita mong mga bahang lugar na to. Kumusta naman sa Malabon, Edwin? May mga part na binaha din kagabi sa kanina madaling araw sa Malabon. Lalo na itong bahagi ng bayan, yung bahagi ng Dampalit, ang pati ng Ulong Duhat, dahil mababa talaga yung Katunying at umapaw din yung navigation gate kahit nakataas na ito, no? Mitigation gate. Umapaw. Navigation. Kaya yung tubig na impact na papasok ng ilog sa border ng Malabon at Navotas nagpabaha din sa ilang lugar, pero ngayon ay medyo bumaba na, no? Kasi yung high tide, pero mamayang gabi naasahang high tide na naman. Kaya yung ating mga ahensya ng gobyerno dito sa Malabon, Navotas ay patuloy na naghahanda, nag-iipon ng sandbag para yung mga lugar na dinaanan ng tubig ay malagyan para hindi ganong umepekto yung high tide kung sakaling tataas yung tubig mamayang gabi. Sa ngayon malakas yung hangin. Parang signal number 3 yung lakas ng hangin dito sa bahagi ng Navotas. May ulan pa ba? May ulan pa? Wala na. Natapos lang nung malakas na ulan, pabugso-bugso, nawawala, pabugso. Pero ang tuloy-tuloy na umahagupit kayo dito, yung malakas na hangin. Kaya yung mga kagawad ng DPWH, yung mga basura dito sa kaba ng C4 Road, ay tinatanggal doon sa mga butas para mabilis na mag-low o bumaba yung tubig na hanggang ngayon ay nasa tuhod pa rin, no? Itong right side, itong kaba ng C4 Road, papasok ng Navotas City Hall. Yan, ating update pala pa rin dito sa Navotas, RS23. Edwin Duque nagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. At inaabangan na pala sa Taipei ni Enrico Buenaflor ng biyaheng Taipei ang bagyo. Oo. Si Enrico ay nakasakay sa kanyang van, nagmamaneho. Nanonood ng may DCRH TV siya sa kanyang van. Pero wag kang tingin sa ingat sa pagmamaneho, ha. Nakikita mo pa si Milky Rigunan diyan sa tinitingnan ko kung ano pinapanood. Hindi ba delayed na isang araw? Magkaiba pa tayo ng time zone?
Paki-refresh. Parang si Milky yung nagpo-programa doon sa pinapanood ni Enrico. Boss Jamay, magandang morning. Eto na si Giselle, bago mag-report sa ibang istasyon, tawagin na muna natin. Huwag kang pinireport sa ibang istasyon. Parang pinapanood ko kanina, parang nagre-report na eh. Ganun ba? Mukhang nagre-report. Ganun talaga yung mga reporter na professional. Nagpa-practice muna. Nagpa-practice. Para pagka humarap na yung natutukan na siya ng camera, kumbachero, ready na. Ayun. Akala mo ba meron na? Akala ko nagre-report na sa ibang istasyon dahil hindi natin natatawag pa eh. Hindi, practice lang yan. Practice. Tapos, ganyan din ginagawa namin dati. Nung Giselle, nung reporter kami, naka-standby ako sa alas 6:15 pala. Tama na, TV Patrol. TV Patrol. Alas 6:15 yan, ha? Alas 6:15, nakaparehan tayo mo yan. Tapos practice mo. Mga alas 7:15 na. Alas 7:15. Practice pa rin. Nang mag-aalas 8 na, tinawag na ako ng producer. Oy, bilisan mo ha. Meron ka na lang 15 seconds para lang maipasok ha. Okay. 2 oras na nagpe-prepare. Tapos 15 seconds lang yung ibibigay sa'yo. Bilisan mo. Ganon din ang gagawin natin ngayon kay Giselle. Nandyan siya sa Bacoor, Cavite, RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, hindi pa man tuluyang nawawala yung banta ng Bagyong Uwan, nagsisiuwian na sa kanilang pangatahanan yung mga bakwit dito sa sitio Kanluran sa Pote 3 sa Bacoor, Cavite. Maglilinis daw kasi sila ng kanilang tahanan na inabot ng tubig dahil sa high tide kahapon. Ayon kay V-Farm Chairman Rogelio Santiago, umabot ng hanggang bewang ang tubig sa ilang kabahayan dito kagabi, pero humupa na raw yan ngayon. Gayunpaman, wala munang palaot yung may 3 mangingisda dito sa area dahil sa malalakas pa rin na hampas ng alon. Sabi naman sa DZRH News ni Barangay Captain Ernesto De Rosas, mahigit 500 nating mga kababayan yung inilikas dito dahil sa Bagyong Uwan. Pero kahit forced evacuation yung ipinatupad, ilan pa rin sa mga residente yung pinili na lamang na manatili sa kanilang bahay sa takot na wala ng balikang ari-arian at mga kabuhayan. Ang ilan din kasi sa kanila, imbis na hagupit ng uwan yung ilagan, ang mga salisibahay daw yung kanilang iniiwasan. Pakinggan natin. Hindi kami niwas kasi nagkaroon lang naman tubig na naman tataas dito eh. Humupa naman kaagad. Kaya hindi kami nagbarabang tayo mga gamit. Kasi maraming rese. Salisibahay eh. Kaya hindi rin kasi may mga gamit din kasi ako eh. Pero kahit napurna na naman yung kabuhayan ng marami nating kababayan dito, nagbigay yung lokal na pamahalaan ng relief package sa mga apektado bilang paunang tulong. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. 7:45 ang ating oras. Alingat, take it away. This time check is 7:54 ang ating oras. Nga pala, kumbatsero, napapansin mo ba na habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Ay, totoo, kumbatsero. Mas gusto pa nga niya makinig sa mga balita kaysa yun ang gana nila. Oo. Makichismis. Ayan. Pero delikado kapag kulang po sa nutrisyon, no? Mahirap pong magkasakit ang mga seniors. Sinabi mo pa, kailangan na inaalagaan natin yan, tinututukan. Kagaya ko, pinapainom ko si nanay ng N+ Gold, kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Ayun, hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold, available sa Mercury Drugstore sa iba pang leading drugstores nationwide. Ako off the air dito lang pala sa tenga ko. Meron tayong flash report. Sandali po lamang. Eto na. Flash report. Flash report. Yung tower daw ng isang malaking solar farm bumagsak dyan sa San Leonardo, Nueva Ecija. RH5 Val Gonzales. Come in, Val. Jerry at Anthony, sa kasagsagan ng malakas na pagbayo na hanging dala nitong si Super Typhoon O1 ay bumagsak itong isang bahagi ng tower
ng Terra Solar Philippines Incorporated. Ito'y tinatayo pa lamang, hindi pa ito nag-ooperate. Itong Terra Solar Power Philippines Incorporated na ito na nasa bahagi ng Gapan, Nueva Ecija. Pero yung bumagsak na isang tower nito, yung grid line nito, yung pinaka-tower ay dito sa San Leonardo, kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Castellano, San Leonardo, Nueva Ecija. Kagabi ito bumagsak sa Jerry Anthony at ito ay naayos naman na sa mga oras na ito. Yung mga kable na nagkalat doon sa daan na naging sanhi nung pagkakatigil doon sa pagdan ng mga sasakyan na kagabi ay maayos na, kaya mga nadadaanan na itong lugar na ito. Ito yung report na inilabas ng Office of the Civil Defense Region 3 ngayong umaga. Itong pagbagsak ng isa sa mga tower na ito ng Terra Solar Philippines. At kausap ko kanina itong si Police Corporal Jed Albert de la Cruz ng San Leonardo Municipal Police Station ay mayos na raw na nadadaanan na sa mga oras na ito. Wala namang nasaktan. Kung makikita ninyo, nalamukos yung mga bakal ng tore, no? Correct, oo. Yung larawan na yan ay mula doon sa mula kay Mayor Niña Pauline Nagano Hoson, ang alkalde ng San Leonardo, Nueva Ecija. So yan yung isa lamang doon sa masasabing epekto ng bagyong si Uwan dito sa bahagi ng Nueva Ecija. Sa kabuuan, batay sa report ng Office of the Civil Defense na inilabas ngayong alas 6 ng umaga, Jerry Anthony, ay wala namang mga casualties, walang malalaking pinsala, maliban na lamang doon sa ilang pagtumba ng mga puno dito sa may bahagi ng Pura Tarlac, dito sa may bahagi ng Olongapo City, meron din bumagsak na puno, at maging dito sa may bahagi ng Butolan, Zambales, merong reported na bumagsak na puno. At yun lamang, maliban dito sa may itong solar farm ito, malaking solar farm ito na ginagawa, ay bumagsak yung isang bahagi nito na nandyan sa bahagi ng San Leonardo, Nueva Ecija. Meron ding reported na baha, Jerry Anthony, dyan sa may bahagi naman ng Obando, Bulacan, batay sa report ng Office of the Civil Defense, at yung landslide dyan sa bahagi ng Dipakulaw, dyan sa may highway, dyan sa may bahagi ng Dipakulaw sa Aurora. Kami nandito ngayon, kung makikita ninyo, Jerry Anthony, etong saan ba yan? Valdepuente Bridge. Valdepuente Bridge. Sa tulay ng Valdepuente, ang tawag dyan, tongue twister, tulay ng Valdepuente. Correct, sa Cabanatuan. Cabanatuan. Kanina, nung unang nandito kami kanina, nung ako'y nag-report dito sa kay Kuya Angel, ay wala pa itong tubig na ito. Wala pa itong tubig na ito na nandito. Yung pinakailog kasi, Jerry at Anthony, ay doon pa sa may gawiron, yung mayroon talagang tubig. Kanina ay wala pa ito, pero sa loob ng nakalipas na more or less ay 1 hanggang 2 oras, ay ganito na, umabot tumataas ang tubig. Tumataas itong tubig. Itong tubig na ito ay tumataas. Yung mga binabaha dito sa may bahagi ng Peñaranda, yung binabaha dito sa may bahagi ng Valdepuente, ay nangangamba sila. Pero kung titingnan yung mga residente, may mga nakausap ko kanina, hindi pa raw sapat itong tubig nito para pabahain yung kanilang mga kabahayan. Base doon sa experience nitong mga kababayan natin dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Val, mukhang mag-iikot ngayon dyan si Secretary Vince Dizon sa Region 3, particularly sa Apalit, Pampanga, para sa clearing. May mga clearing operations na gagawin si Secretary Vince Dizon mismo kasama. Correct. As a matter of fact, kung clearing operations yung pinag-uusapan dito sa aming harapan, dito sa tulay ng Valdepuente, ayan, makikita ninyo sa ating likuran. Etong nagki-clearing na. Yung lock. Nagki-clearing dahil itong mga kawayan na ito, na yung pinaka ilang din doon sa pinakaugat niya, ay doon sa mismong ilog na, doon sa may ilog
at natumba dito sa may poste itong ilang mga puno ng kawayan. At yan ngayon ang ginagawa ng clearing operation nitong local power utilities dito sa bahagi ng Cabanatuan dito sa lungsod ng Nueva Ecija. Ulitin ko lang, hindi ganon kalaki ang naging pinsala batay sa report ng Office of the Civil Defense at NDRRMC dito sa buong Region 3. Mula rito sa Valde Puente Bridge dito sa lungsod ng Cabanatuan. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Ay, tingnan nyo naman, sigurado may mga bahay, mga kabahayan dyan na nakita ninyo kung may mga tulo, may mga kailangan ng palitan sa inyong bubong, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kasama pala ni Secretary si RD Ninong Dong Tolentino. Ninong, ingat po kayo. RD Dong Tolentino ng Region 3. Region 3. DPWH. Tama-tama yan. Kailangan talaga nasa kalsada ang mga opisyal ng gobyerno. Lalo yung mga local chief ngayon. Executives, kumbatsero, na bawal bumiyahe, ha? Bawal mag-abroad, sabi ni Secretary John Vic Remulla. Bawal muna habang may kalamidad. Pero yun daw mga nakaalis na bago dumating yung kalamidad. Lalo kung kailangan bumalik agad. Pero kung kailangan to cut short if necessary. Ayun ang importante. Hindi naman talaga masamang bumiyahe ang mga local officials. Talaga namang may mga ganyang pagkakataon. Yes. Pero kailangan alam nilang ang gagawin kapag may kalamidad. Ayan. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Diane sat on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey, Diane.